Si Nanay Suling, meron siyang meron siyang ano, building sa China, eskuwelahan, 'no? Meron po siyang sa China. Pinagpagawa po si Nanay Suling. Ah, tapos yung nanay din ng Duterte, Nanay Suling, matagal po siya na naging teacher, professor sa isang university sa China. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, para maging professor ka, lalo na, mga kaibigan, kinikilala siya, binigyan pa siya ng memorial ano, yung, may rebulto pa siya 'no. Ibig po sabihin niyan mga kaibigan, once na naging professor ka sa China, hindi ka naman simpleng professor, eh. Ano-ano ba yung mga tinuturo diyan? Doktrina ng CPP, ah, CCP, Communist China. Doktrina ng pagiging komunista. So mga kaibigan, talagang rooted, nag-ugat 'no, talagang ano, talagang, malalim ang foundation, malalim ang ugat ng kanilang, pagiging, komunista, yung pagkakarelasyon nila sa China, malalim po, hindi basta-basta. Biruin mo, binigyan ka ng, pinagawan ka ng building, pinagawan ka ng rebulto. Yan ang dahilan kaya never po, never na nagsalita ng masama si VP Sara sa China. Never na nagsalita ng masama si Duterte sa China. Yung ginawa niya nung 2016 nung nangangampanya, wala pala sa puso, nambudol lang pala para siya ay makakuha ng boto. Tignan niyo, Davao City, sister city ng Xinjiang province. Oh. Tapos yung mga programa sa Davao, puro naka-align sa China. Sino yung napakalaking tulong sa Davao? China. China, China. No wonder na kapag nagkaroon tayo ng pangulo in the person of Sara Duterte, matutupad yan. Ang Pilipinas, wala na. West Philippine Sea, sayang ang pinaglaban ng ating Pangulo. Lahat yan sayang. Magiging province of China na tayo. Yan, mga kaibigan, sa totoo lang si VP Sara Duterte, mas malala pa sa kanyang tatay. Magiging puppet na talaga. Kung ang kanyang tatay tuta na nga, ay mas masahol ito, mga kaibigan. Mas masahol si VP Sara Duterte. At pamumunuan na naman tayo, magkakaroon na naman ng atmosphere of fear, patay dito, patay doon, patay dyan, patay doon, patay doon, patay dyan. Tapos, wala naman pagdating sa ekonomiya ng bansa. Pagdating sa agrikultura, mahal ang mga bilihin, mahal ang bigas, lahat mahal. Wala na naman kasi ang uupo na Pangulo, Sara Duterte, walang alam. Walang alam sa ekonomiya, walang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno, walang alam kundi paninirang puri. Yan nga lang ginagawa niya ngayon sa Pangulo natin Bongbong Marcos puro paninirang puri. May ginagawa ba siya ngayong maganda? Wala. Puro paninirang puri lang ang ginagawa niya ngayon. Wala siya ngayong ginagawang maganda, kundi siraan ng ating Pangulo at ang gobyerno. Yan lang ang ginagawa niya. Walang iba. Ba? Greedy.
Yan, si Sara po isang greedy. Okay, basa lang tayo saglit, basa tayo saglit. Okay. Sis Vanji, desperada talaga. Opo, correct, desperada talaga. Correct po kayo diyan. Talagang desperada. Remy Otivar, no to Sarah in 2028. Correct, no? No to Sarah. Yan. Wela San Ramon, no, never Saramao. Correct, no? Huwag po tayong boboto ng ganyang klaseng tao. Sino pa? Okay. Adyak Amo. Basta didili supporter sila ang marunong magbanta, mana sa poon nilang kriminal. True. Sino pa? Si For Truth, maraming DDS nanood dito. Opo, maraming nanonood sa akin ng mga DDS. Marami po akong viewers na DDS. Kasi galit na galit po sila sa akin, no? Nakaka-high blood sila. Ano pa? Okay. Lorna Rafael, halata masyado ang galawan at pananalita ni Sara Lucring, pro-China talaga. Tumpak, no? Correct po kayo dyan. And then Renato, Canet versus Kabet, nag-aaway na sila. Ay, po, nag-aaway-aaway po, no? Kanya-kanya po silang kanya-kanyang side sila, no? Yung iba kampi kay Hanelet, yung iba kampi naman kay Girly Balaba, no? Away-away po sila, ang gulo ng buhay ng mga Duterte. Hindi katulad sa ating Pangulong BBM, iisa lang kasi ang asawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala pong gulo, no? Yan po ang maganda, no, sa isang leader. Dapat po humanap po kayo ng isang leader na yung ipapalit nyo kay PBBM ay katulad din po sa kanya, no, na iisang asawa, na loyal sa pamilya, loyal sa bayan. Yan po mga kaibigan ang hanapin nyo. Huwag kayong nahanap ng katulad ng mga Duterte na ang daming extra, no? Napakaraming extra. Yan. Yan. Okay. Tingnan lang natin yan. Sa panahon, kasi itong si Sara, 'di ba? Galit na galit siya. Sabi niya, "Anong gagawin mo sa missile?" Yan. So, paalala lang natin kay Sara Paalala natin kay Sara, nasa panahon ng tatay niya, ay bumili din ng tatay niya ng missile. Yan. Ito, Philippine to acquire missile system from India for $375 million. Yan. Philippines would be the first country to purchase missile system jointly developed by India and Russia to defend its maritime territory. Yan. Yan po, Typhoon missile. Yan. Yan, mga kaibigan, no? So, yan. January 15, 2022, sa panahon po ito ng tatay Sara, no? Panahon po ni Duterte. No, ang Pilipinas po finalize a deal to acquire hindi naman mabasa na to acquire shore-based anti-ship missile system from India for nearly 375 million to beef up its navy. The Asian Nations Defense Minister said. Yan. So, yan mga kaibigan So, anong nito? January 15, 2020. So, malinaw na malinaw po. Ayan po, January 15, 2020. Ito po ay panahon ng kanyang tatay, no? So, ano po ang pinagpuputok ng butsi ni VP Sara Duterte sa panahon ng tatay niya? The same din naman ginawa ng tatay niya, mga kaibigan.
ay bumili din siya 'no, ng missile. Oh, so ibig sabihin kapag sa tatay niya, okey lang, pero kapag kay PBBM hindi okey 'no? Oh, alam niyo na. Ibig sabihin niyan para lang makapag-ano siya, para lang, meron lang siyang mapuna 'no? So, hindi niya iniisip, hindi niya nire-recall kung ano nangyari sa tatay niya, nung ang tatay pa niya ang pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin si Sara Duterte po ay isang babae na bugok at tanga, 'no? Yan po ang katotohanan, 'no? Bugok po at tanga si Sara Duterte, 'yan. Okey, okey. So, sabi po dito 'no, Manchurian candidate si VP Sara ba ay tagapagsalita ng China para sa 2028 habang patuloy ang paggigipit ng China sa ating mga mangingisda at sundalo sa West Philippine Sea, si VP Sara Duterte naman ay tila mas abala sa pagbabatikos hindi sa China kundi sa Amerika. Tumpak, kung ikaw ay maka-Pilipinas at alam mo na ang China ang gustong umangkin sa West Philippine Sea at alam mo na ang Amerika ay tutol sa ginagawa ng China, saan ka magsa-side? Oh, dito pa lang malinaw na, eh. Malinaw na malinaw mga kaibigan, ha. Yung China, siya yung umaangkin sa West Philippine Sea. Yung Amerika, siya yung nagtatanggol na ayaw niya na ang West Philippine Sea ay mapunta sa China. Pero lumalabas na si VP Sara Duterte ay mas pinapaburan pa ang China at galit siya sa Amerika. Guys, eto tanungin ko kayo. From the very beginning, sino ang mga galit sa Amerika? 'Di ba mga communist at leftists? Dito sa bansa natin, ever since, o sabihin na lang natin since President Marcos Sr., kapag may mga rally, pag nagra-rally ang mga komunista, ang mga leftists, ang mga NPA, ano ang nasa placard? 'Di ba mga anti-US? Anti-US sila, galit sa Amerika. Oh. Sa panahon ni yung mga nagra-rally na mga leftists, the same 'di ba? Anti-US, ayaw nila sa US. Kapag ikaw ay komunista, kapag ikaw ay leftist, ayaw mo talaga sa Amerika. Number 1 na kalaban ng mga komunista, tandaan niyo 'to guys, number 1 na kalaban ng mga komunista, ang Amerika. Alam niyo ba sa China at saka sa North Korea, yung mga nag-aaral ng mga nursery, umpisa sa nursery ha, kinder, prep, umpisa diyan mga kaibigan, tinuturuan na sila. Ini-instill na sa utak nila na masama ang Amerika, magalit kayo sa Amerika, ganito yung Amerika. Kaya nga, yung communist China, karamihan galit sa Amerika. Kasi yun ang inilagay sa kanila yung doktrina eh. Maggalit kayo sa Amerika. Ang mga Amerikano, ang mga Kano ay ganito, masasama sila, ganito sila, nananakop, etc. etc. Yan ang palatandaan ng isang komunista, ng isang tao na NPA, ng isang tao na komunista. Kapag galit siya sa Amerika, sigurado NPA yan, sigurado communist yan. Tingnan niyo si Franz Castro. Katulad kay Sara Duterte. Magkapareho po si Franz Castro at si Sara Duterte, magkapareho ng magkapareho. Galit sa Amerika. Yung si Gabriela yung sa Gabriela kasama lagi ni Franz Castro sa Bayan Muna, galit na galit yan sa Amerika. Si Nery
Mary Colmenares. Galit yan sa Amerika. Magkakapareho yan sila. Iisa ang dugo niyan, ni na Sara Duterte. Ni na Franz Castro, iisa ang mga dugo niyan, mga kaibigan. Yan po, kapag galit sa Amerika, sigurado, komunista. Leftist sigurado. Yan po ang katotohanan. Kaya po galit na galit si Sara Duterte sa Amerika dahil siya po ay komunista. Siya po ay leftist at malamang baka NPA pa. Kasi may mga baril yan eh, maraming baril yan eh. Baka umakyat yan sa bundok dati. 'Di ba? Hindi natin alam. Hindi naman natin alam yung buhay ni Sara eh. Lumabas lang siya nung ano lang eh. Panahon lang nung ano eh, nung naging ano siya, tumakbo as vice presidente ni PBBM. Hindi naman natin kilala yun eh. Nasa Davao lang yan eh. Mayor lang yan eh. Malay ba natin kung anong ginawa niya nung kabataan niya? Baka umakyat siya ng bundok at naging NPA. Kasi bakit galit na galit siya sa Amerika? Tandaan yun guys ha. Ang galit sa Amerika, sigurado komunista, NPA. Yun lang yun. At ang gusto lang ay ang China. Sigurado komunista yan at NPA. Sigurado yan mga kaibigan, 100%. No? 100% yan. Yan. So, yung problema natin, no? Sa isang panayam, no? Sa Melbourne, Australia, sinabi ni Sara Duterte, yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relation with China. Therefore, there's no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict. Sandali. Hindi tayo ito ha, itama natin si Sara. Itama natin, no? Yung pagkiling natin sa Amerika, yun ay sa part ng kanilang paninindigan sa pagkampi sa atin pagdating sa West Philippine Sea. Doon tayo kumikiling sa Amerika. Pero yung mga ginagawa nila na iba, bawa, pakikipagyera sa ganitong bansa, wala tayo doon. Kasi, tayo ay mga peace-loving country tayo. At ayaw natin ng gulo. Pero yung ginagawa nila dito sa atin na pagkampi, syempre doon tayo kumikiling. Yung kanilang pagkampi sa ating interes. Kasi ang interes ng Pilipinas ay interes din ng buong mundo. Ang interes ng China ay para lang sa China. Ang interes ng China ay para lang sa kapakanan ng China at ng mga Duterte. Ang interes naman ng Pilipinas at ng Pangulong BBM ay para sa interes ng buong mundo. Bakit? Kasi kapag napangalagaan natin ang West Philippine Sea at hindi ito tuluyang nasakop ng China at ang South China Sea, kapag hindi yan tuluyang nasakop ng China, mananatili ang malaya freedom of navigation. Mananatili ang freedom of navigation na dapat na nai-enjoy ng buong mundo. At mananatili ang kalakalan. Nakakadaan ng iba-ibang mga bansa dyan para mangalakal, para pumunta sa iba-ibang mga bansa para dalhin ang kanilang mga kalakal. Kaya ang tagumpay natin sa West Philippine Sea ay tagumpay ng buong mundo. Pero kung ang China ang magtagumpay dyan, alam niyo ba ang gagawin ng China? Haharangan nila yan. Wala nang makakadaan dyan. Wala nang freedom of navigation. At mahihirapan na ang iba-ibang mga bansa para dalhin ang kanilang mga kalakal sa iba-ibang mga panig ng daigdig. Kasi yan po yung daanan eh. Daanan po yan. Dumadaan po dyan almost 70% ng mga kalakal sa buong mundo. At ang gusto po ng China, makontrol nila yan. So pag nakontrol nila yan, yung South China Sea, na kung saan nandun yung West Philippine Sea, pag nakontrol nila yan, mga kaibigan, haharangan nila yan at hindi na nila padaanin yung mga iba-ibang mga bansa, iba-ibang mga barko ng iba-ibang bansa. At ang mangyayari po, makokontrol ng China
ang ekonomiya ng buong daigdig. At once na nakontrol mo ang ekonomiya ng buong daigdig, at pati na rin ang military. Kasi sila yung sila yung magiging powerful dahil kontrolado na nila Tapos madadagdagan pa, no? Dadagdagan pa nila ang pagpapatayo ng mga military bases. So ibig sabihin sila na ang pinaka-powerful sa buong mundo. At kapag nangyari yan, i-indoctrinate na nila ang buong mundo. Gagawin na nilang komunista. Para lahat na communist, tapos sila ang pinaka-leader ng China. Tapos lahat na lang sunod-sunuran sa kanila. Yan po ang aim ng China. Yan po ang tumatakbo sa isipan ni Xi Jinping na hindi sinasabi ng mga Duterte. Yan po mga kaibigan ang plano. Sino lang yung makikinabang? Siyempre yung kanilang mga alay. Dutertes. Sino pa? Kim Jong-un. Yan po yung mga kaibigan, yung mga alay. Sino pa? Si Putin. Sila yan. Mga leader. Kim Jong-un, Putin, Dutertes. Yan po mga makikinabang. Pero tayo mga Pilipino na ayaw ng communist, wala tayong magagawa. Magiging tuta, magiging sunod-sunuran na lang tayo sa komunista. Gusto nyo ba yon? Ako, ayoko mabuhay na maging komunista. Unang-una, ang komunista, walang Diyos. Ipipersecute kayo. Kapag kayo ay nakita na magdadasal, kapag kayo ay nakita na nagbabasa ng Biblia, ipipersecute kayo, itutorture kayo. Walang Diyos ang mga komunista. Kaya nakita mo, hindi sila takot sa ipagpatay. Tingnan mo panahon ni Duterte, 30,000 namatay. Pinagjujugi, hindi sila takot pumatay ng tao kasi wala na silang Diyos. Yun mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Kaya nga nagtataka ako kung bakit may mga sinasabing relihiyoso daw, religious daw, religious group daw. Pero ang sinusuportahan ay yung pamilya na walang Diyos. Kaya nga nagtataka ako, napanggitin ko na INC. Kaya nga nagtataka ako sa INC. Sinasabi niyo religious group kayo, pero sinusuportahan niyo mga Duterte na walang Diyos. Mga Duterte na komunista. Ba? Diba? Yan. Ito pa, yung sinabi ni Sara na saan mo gagamitin ng missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Di ba? Mga salitang hindi na bago. Ganyan na ganyan ang linya ng Beijing na tila ngayon ay inuulit ng isang opisyal ng gobyerno. Di ba? So, tingnan natin totoo bang maliit na issue lang ang West Philippine Sea? So, narito ang maliit na ginagawa ng China. Okay, ito maliliit lang to. Ito lang naman ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Water cannon attacks sa mga barko ng Pilipinas, March and April 2024. Ito pa, pagbangga at pagharang sa ating supply mission sa Ayungin Shoal. Yan. Ilang beses silang binangga, ilang beses silang hinarang ang pagsusupply sa Ayungin Shoal. Ilang beses ginawa yan ng mga Chinese Coast Guard at may naputulan pa nga, di ba, na daliri. Sinampahan pa yung barko mismo ng ating mga Coast Guard, sinampahan pa nila At pagkukuta at pagtatayo ng missile bases sa ating EEZ. Ito, nagkukuta sila at nagtayo sila ng missile bases sa ating exclusive economic zone. So yan ba? Simple ba yan? Sara, simple ba to? Swarming ng daan-daang Chinese vessels sa Hulian, Philippine Reef at iba pa. Yan pagpapakalat ng mga Chinese militia vessels sa ating exclusive economic zone at saka sa Hulian, Philippine Reef, Sandy Cay at iba pa.
Ano pa? Illegal fishing, reef destruction, at harassment ng mangingisdang Pilipino. So, simple ba yan? Simple ba yan, Sara Duterte? Tanong ko lang. Oh. Ano pa? Pagbabaliwala sa 2016 Hague ruling na napanalo na natin. Yan. So, hindi po kinikilala ng China. Ang 2016 Hague ruling na naipanalo natin. So, ngayon, simple ba yan? Diba, itong mga bagay na ito ay nangangailangan ng aksyon, matinding aksyon galing sa Pilipinas? So, tama lang ang ginagawa ng Pangulo na paramihin ang ating mga missile. Dahil para ito'y maging deterrent, katatakutan ng China. Para isipin nila, ay, hindi pala natin to kakayanin. Ay, naku, kapag ginalaw natin to, masusugatan din tayo. Kumbaga, may panlaban tayo. Hindi yung basa-basa na isang pitik lang sa atin, wala, tapos agad. Kasi kung meron tayong mga missile, makikita ng China na, ay, wala, hindi natin to pwedeng kantiin kasi lalaban nito. At pag lumaban to, masusugatan din tayo. Masusugatan din sila, mga kaibigan. At diyan sa mga missile na yan na nilalagay dyan sa West Philippine Sea, maaapektuhan ang kanilang ekonomiya. Once na sila ay nagtangka, mga kaibigan, at nakipaglaban, kahit papano, masusugatan natin sila. Kahit maliit lang ang ating depensa kaysa sa kanilang defense. Diba? Pero magiging deterrent tayo. Yan ang gustong gawin ng ating Pangulo. Yung katatakutan tayo, at least katatakutan tayo, hindi tayo basta-basta nakakantiin ng China. Diba? Yan. And then, so sino yung binibigyang lakas ng mga pahayag ni BP Sara? Ang Pilipinas ba o ang China? Ang China. Hindi ito neutralidad. Ito ay tahimik na pagsuko. Hindi ito pagiging independent. Ito ay pagtutol sa sariling kakayahan nating ipagtanggol ang ating teritoryo. Sabi ko nga sa inyo, weak. Hindi pa man siya tumatakbo sa pagiging pangulo, pinakita na niya pagiging weak. No? Okay, weak siya. Katulad lang siya ng tatay niya. Weak leader. Okay. At kung may ambisyon siyang tumakbo sa 2028 bilang Pangulo, dapat tanungin ng taong bayan. Kaya ba niyang pamunuan ng bansa kung mismong sa pananakop ay ayaw niyang pumalag? Tumpak! Ang isang leader, handa yan. Although wala kang gusto na makipag-away, pero kailangan mong handa. Kailangan handa ka lagi na may mga pagkakataon, dumarating ang mga pagkakataon na sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mong lumaban. Tandaan nyo yan, mga kaibigan. Dumarating ang pagkakataon na sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mong lumaban. Kasi kapag hindi ka lumaban, patay kayong lahat. Gusto mo, chuchugihin kayong lahat ng walang kalaban-laban? My God! Pilipino ka ba? Sure ka ba na Pilipino ka? Kasi ang pagkakaalam ko sa mga Pilipino, matatapang tayo. May dugo tayong bayani. At kung titignan natin ang history ng buong